Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo magsimula, ibig ko na samahan niyo muna ako sa pag-aalay sa Diyos sa mga kalumnyang ito sa atin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, tulad po ng dalangin ng aking mga kapatid, ang lahat po ay aming iniaalay sa iyo. Wala kaming kakayahan upang magpaliwanag ng mga bagay na ito. Subalit kung nasa sa amin ang kaisipan ni Kristo, galing lahat sa Kanya ito. Galing sa iyo ito, O Ama. Ang lahat po ay magiging smooth, magiging may lalagay kami sa tamang kalalagyan sa iyong mga banal na salita upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Linisin mo kaming lahat, O Ama, sa pagdako namin sa banal na dakong ito, sa banal na lugar na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Tulad ng ginagawa mo sa lumang tipan, tulungan mo kaming maging malinis tulad ng isang saserdote na papasok sa Holy of Holies. Maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, nahaharap sa iyong presensya, na ang sino mang hindi nagiging kalugod-lugod, O Ama, ay merong mga nangyayari na hindi maganda sa kanila, sa mga saserdoteng ito. At hinihiling namin na maging banal ang lugar na ito, maging banal kaming lahat, maging makaharap kami sa iyong banal na presensya, O Ama. At kung banal ang lugar na ito, banal ang nasa loob ng lugar na ito, sawayin mo ang walang kabanalan na si Satanas, O Ama, na huwag makapasok, huwag makagambala sa gawain mo pong ito, Panginoong Diyos. Sabi ng aming mga kapatid, proteksyonin mo ang apat na sulok ng lugar na ito. Hindi lang po ang apat na sulok, O Ama, kundi ang buong bahay-sambahan na ito, ang buong bahay at bakuran na ito, higit sa lahat ang mga puso namin, ang aming mga kaisipan, ang aming buong buhay ay yung proteksyonin, O Ama. Suguin mo ang mga anghel mo na puprotekta sa amin. Suguin mo ang iyong Espiritu Santo na magiging proteksyon namin, O Ama, na nagiging selyo namin sa aming paglilingkod sa iyo upang hindi kami magalaw ng kalaban, O Panginoong Diyos. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod, O Ama, na ikaw po ang makikita ng mga kapatid ko sa iyong mga banal na salita. Gamitin mo lamang pong alulud ang bibig na ito, ang munting limpak na ito, O Ama. Pagpalain mo po kaming lahat, ang mga kapatid namin na nagsisipakinig sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan ng internet, O Ama. Bless them, O Lord God. Gayun din po, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Hebrew chapter 4, and then at isang talata sa pabalik sa Deuteronomy chapter 12 verse 9. Chapter 4 verse 1 to 7. Deuteronomy chapter 12 verse 9. Hebrew chapter 4 verse 1 to 7. Verse 1. Hebrew chapter 4 verse 1. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. So merong hindi nakaabot noon doon sa kapahingahan na ibig ng Panginoon, no? At sa atin ngayon ipinapaalala niya ang ating kapatid na si San Pablo ang bagay na ito. Sabi sa verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, no? Na ngayon ay naririnig natin ito. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Hindi pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Narinig nila, hindi sila naniwala, no? Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Kaya gaya ng sinabi niya,
gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, no? So merong wrath yung Diyos. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. So merong hindi nakapasok, no? Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw ay nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So maging ang Diyos nagpahinga, tumigil siya, no? Hindi naman ibig sabihin napapagod ang Diyos, natapos lang ang kanilang mga gawang mabubuti. Sa verse 5, at sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Sa 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na napasok dahil sa pagsuway, sa kakulangan ng pananampalataya, because of unbelief, no? Sa verse 7, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. No? So ito yung mga pangako ng Diyos sa atin. Merong tayong kapahingahan. Dito sa verse 12, chapter 12 ng verse 9 ng Deuteronomy, ang sabi, huwag na natin basahin lahat ito kasi napakaganda nito. Sabi, sapagkat hindi pa kayo nakarating sa kapahingahan at sa mana, hindi pa natin naabot yung rest na yun at saka yung mana, yung inheritance na yun, no? Na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ninyong Diyos. Hindi pa natin nakakamit, no? At hindi pa rin nila nakamit nung mga nangauna ng mga pinangaralan ng mga salitang ito ng Diyos. Dahil sa pagsuway, dahil sa murmuring, dahil sa pangangatwiran ng mga tao. So pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, siya ang magdadagdag ng mga ito. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. So ang pamagat nito ay kapahingahan. Kapag kapahingahan, gusto ng mga tao, lalo na kung 6 days na nagtrabaho, gusto ng tao, magkapagpahinga naman tayo, no? Pag napagod yung tao, gusto magpahinga, no? Pag may ginawa yung tao, gusto magpahinga. Yung mga nagsisipag-aral, mga estudyante, pagka recess, gustong-gusto, no? Kaya minsan nagiging expression pa yung, anong paborito mong subject? Recess. No? Ano yun? Yung recess kasi, yung pamamahinga. Magpapahinga sila muna eh. No? Pagdating naman sa trabaho, sana mag-Biyernes na. Kasi, walang pasok. Pahinga naman. Relax naman. Makapag-relax naman. No? So, yun ay mga nangyayari. Ito ang gustong-gusto ng mga tao. Yung makapag-relax. Yung iba, kapag nagre-relax, yung gusto nila, mamasyal. Kasi yun lang ang araw eh. Wala na nga time sa 6 days na nga. Sabi niya, nagtrabaho. Tapos, yung Biyernes, ipagsisimba mo pa. Sabi niya, samantalang ibinigay na nga sa atin para kaya nga ibinigay ng mga kumpanya para makapagpahinga ka. No? Sa Diyos kasi iba. Ano mga kapatid? Iba kasi pagdating sa Diyos. Sabi ng Diyos, binibigyan ko na nga kayo ng 6 na araw ang sa inyo. Yung isang araw nga, hindi nga binibigay lahat sa Kanya eh. Yung ikapito eh. Pero aagawin pa rin ng tao. Aagawin pa rin ng mga kumpanya. No? Sinong pipigil nito? Ang Diyos lang ang pwedeng pumigil nito. Para makapasok ka sa kapahingahan niya, sabi niya, sumunod ka sa Kanya. Ito yung pinakagusto ng marami. Dito sa Hebrew, hanggang 7th verse yung binasa natin. So, pagdating ng ika-7th, pamamahinga. Na ang gustong-gusto ng tao. Biro nyo, mapapahinga tayo.
Gusto natin makapagbakasyon tayo pagkatapos ng isang taon. Sumiro mo, isang taon yung hihintayin mo. Tapos yung magbabakasyon ka. Minsan pag nagbakasyon ka, wala pa yung hindi ka pa, parang hindi lubos na bakasyon. Yung sa'yo, no? Marami ang rest na sinasabi na mga pinapakahulugan ng mga tao, no? Sa pamamahinga na ganito. Yung isang tao, pagka nakikitang, lalo na yung mga may cancer sa mga time na ito, no? At nakikita na nahihirapan na siya, no? Pinahihirapan siya ng demonyo dun sa katawan. Kasi ang sabi kasi ng prophet, ang cancer ay demonyo, no? At yung cancer ay ito ay mga dead cells, sabi sa science, dead cell, yung mga patay na cellula ito eh. Pero bakit lumalaki kung patay? Di ba? Dapat kung patay, wala na, matutuyo na lang, mawawala na lang, no? Pero hindi. Yung cancer, lumalaki, nag-spread sa katawan. Lumalaki siya. Bakit lumalaki? Hindi siya totally patay. Siya'y may buhay, no? Kaya lumalaki. At ang pinapatay ng cancer, yung buhay ng tao, no? Papatayin niya yan. Ngayon, mayroong panggagamot dyan ang mga doktor. O pagka stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, ang mga recommendation kagad dyan, hihiwain, no? Aalisin, sabi, tapos i-chemotherapy. Mahirap daw yun, masakit daw, no? Nakakalbo yung tao na may pag kinekemo. So mahirap. Pero ba't lumalaki? Kasi may buhay. Ang bumubuhay doon si Satanas. Yung demonyo, ang demonyo ang nando doon, ang demonyo gusto niyang patayin yung buhay. No? Ang Diyos naman ang nagbibigay buhay. So ngayon, kaya nga ibinigay sa atin yung power, no? Kung nasa sa atin na ang Panginoong Hesukristo, yung kaisipan ni Kristo, may darating sa atin yung pananampalataya na pinalalayas ni Jesus ito. No? Ngayon, yung tao na hanggang mamatay ay nando doon, no? Merong cancer. Ano ba yung tao? Meron na tayong mga narinig na mga tao na pinahihirapan ng mga karamdaman o yung cancer, no? Anong sabi ng tao? Gusto ko nang magpahinga, pagod na ako. Gustong magpahinga, pagod na ako. No? Yung mga nahihirapan sa mga sakit, pagod na daw sila. Hindi naman, nakahiga lang naman eh. Paano pagod? Pinahihirapan. Pinahihirapan ng demonyo. Papatayin ng demonyo yung buhay niya. No? Kaya sabi niya, ang kanilang pamamahinga, yung mamamatay sila. Di ba? Pagka namatay ngayon yung tao, anong ilalagay pagka doon na yung meron na siyang karatula doon sa harapan, no? R.I.P. sabi niya. Nag-rest na raw siya in peace. Paano siyang magiging rest in peace? No? Kung hindi siya mananampalataya. Dito pa lang, buhay pa lang tayo, may rest in peace ka na. Hindi doon siya mamamatay. Yung tao na wala sa pananampalataya, wala sa Panginoong Hesus, wala siyang rest, wala siyang peace. Meron bang rest yung nando doon sa Hades? Patay na yon. Nahihirapan siya. So wala siyang rest. Wala rin siyang peace. No? So tingnan ninyo mga kapatid, so yung rest in peace, dito pa lang, buhay pa yung tao, may rest in peace na siya. Kaya binabati na ng shalom ng Panginoong Hesus. No? Peace be with you. Oh. Buhay ka pa, may peace ka na. No? Kaya kailangan natin ang kapahingahan na ito na mula sa Diyos. At ang kapahingahan na ito, no, ay hindi natin ibig na yung sa pangangaral, hindi natin ibig na may masaktan na tao. Hindi kasi yun, no? We don't want to hurt people's feelings, no? Against their faith, against their religion, no? That's not the purpose of preaching the gospel. Hindi yun ang purpose ng preaching ng gospel. Kaya lang nasasaktan yung tao,
mali yung pagsunod, mali yung pananampalataya ng tao doon sa gusto ng Diyos. Kaya pagka isinyer mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, nasasaktan yung tao. 'Di ba sa Acts chapter 2? And their heart were pricked. Sabi niya, nung marinig nila yung aral ng mga apostol, nangasaktan ang kanilang mga puso. Kasi iba yung aral na naabutan nila at yung aral, iniaaral ng mga apostol nung dumating yung Holy Spirit, magkaiba. At yung pananampalataya at kaunawaan na ito sa time nating ito, at yung lumang ating mga naintindihan, malaki ang pagkakaiba. So hindi intention, no, ng preaching na manakit ng tao. No? Hindi 'yon. But we have the right to preach what is true. No? Yan ang karapatan natin na ipangaral ang tama. And then, to tell what is right and what is wrong. Para yung tao, no? He is a free moral agency, meron siyang karapatan na mamili. Pipiliin mo yung tama o pipiliin mo yung mali. Pero madalas, pag nakita natin ang buong mundo, ang kalagayan ng mundo, mas pinipili ang mali. Hindi rin gusto ng tao na mapunta siya dun sa mali. But there is something behind that man, no? Behind that woman, or behind that girl. No? Merong spirit, merong evil spirit, no? Tandaan natin, ang evil spirit ang nag-uudyok dun sa tao para mapunta siya dun sa mali. At yung Holy Spirit naman ang nag-uudyok sa ating lahat para madala tayo dun sa tama. Amen. And then, if you see this, if you have the Word of God, meron kayong revelation, meron kayong tamang unawa sa salita ng Diyos, no? At narinig kayong tao na dinadala kayo dun sa mali, anong sabi ng Biblia? Leave that man. Amen. Leave that woman, sabi niya. Kahit na siya pa ay isang, sabi, ano? Ang sabi ng Biblia, kahit na nag-prophecy pa siya, kahit na may dream pa siya, kahit nag-come to pass pa, tingnan nyo, ang sabi niya, if there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, nananaginip, no? At tapos sabi niya, and giveth thee a sign or a wonder, sabi niya, merong signs and wonder. O hindi biro-birong dreams ito, hindi biro-birong prophet ito. Merong signs and wonders na ipinapakita. And then sabi niya, and the sign or the wonder come to pass. Naganap, ha? Naganap yung sinabi eh. No? Tapos ang sabi, he spake unto thee, saying, at pagkatapos, nagsalita siya sa iyo, nag-share siya sa iyo, nangaral siya sa iyo, let us go after other gods. Sabi niya, which thou hast not known, and let us serve them. See? At pagkatapos sinabi niya, no, nung nananampalatayang ito, nung dreamer o nung prophet, na sinabi niya na, maniwala tayo na there is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlong Diyos, tatlong persona ng Diyos, which is not from the Word of God. Sabi niya, anong sabi ngayon? Thou shalt not hearken unto the words of the prophet. Prophet pa ito. Eh yung hindi pa prophet, huwag mong pakikinggan. Sabi niya, huwag mong susundin. Sabi niya, no? Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God, sabi niya, proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Doon mo mapapatunayan kung mahal mo yung Diyos ang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Kung hindi mo susundin yun, no? Kasi makakapagpakita sila ng signs and wonders, brothers and sisters. So pagka may nakita, hindi pa nga signs and wonders yung nakita ko si Mary, sabi niya, nasa ibabaw ng puno ng saging. Ang daming pupuntahan ni Mary, sa ibabaw ng puno ng saging pupunta. No?
So tingnan ninyo kung paano, but we have the right to preach what is the truth. So we are not against any individual, hindi tayo against sa bawat religion, but merong religions na, no, kung paano ito ay namamali. No? Sabi nga ng ating kapatid, there are thousands of good believers. They are fine people. They are sincere. Sabi niya, fine denominations, fine Sabbatarians. Sabi niya, but they are lost. They are lost. Sincere sila, pero lost sila. Saan sila lost? Lost sila sa salita ng Diyos. Hiwalay sila sa salita ng Diyos, no? Kaya anong nangyari? Sabi niya, I don't favor any one of this. Hindi nagbibigay ng pabor ang Diyos sa lahat ng ito. Ang pinapaboran ng Diyos, yung true born again Christian. Kapag ikaw ay tunay na born again sa salita ng Diyos, sa Spirit ng Diyos, nasa iyo ang kaisipan ni Kristo, mga kapatid, hilingin ninyo yung gusto ninyo sa Ama. Bawat hilingin ni Jesus Christ sa Ama, ibinibigay ng Ama kay Jesus. Lahat ng nasa Ama, ibinigay niya kay Jesus. At lahat ng na kay Jesus, gustong ibigay ni Jesus sa church, sa asawa niya. Bakit? Iisa lang ang kaisipan ng Father at ni Jesus at yung church. Iisa lang. Kaya kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, hindi ka na mag-iisip ng, no? Ipagpapalit mo si Jesus sa isang maliit na bagay. Hindi mo kayang gawin na yun. So, merong mga Sabbatarians, sabi niya, itong mga Sabbatarians na ito, sila yung mga nangingilin ng Sabado. Kasi Sabado yung, sabi pa nga ng Panginoon, siya yung Lord of Sabbath. No? So, yung pagiging Lord of Sabbath niya, dalawa lang ang inaako sa kay Jesus sabi ng ating kapatid no? Una, sinabi niya, siya yung Lord of Sabbath. Binrake niya yung Sabbath Binrake niya yung Sabbath, parang, ayan, kaya tayo dito. No? Binrake niya yung Sabbath, ito yung mga inaano sa kanya, no? Pero nasa Biblia yon ngayon, kung binrake niya yung Sabbath, ang isa pa na inaakusa sa kanya, bagamat ikaw ay tao, sabi nila, ay nagpapakunwari kang Diyos. No? Ang nakikita si Jesus, tao nga lang naman si Jesus na nakikita. No? Lumaki siya kina Joseph and Mary. Ipinanganak siya sa sabsaban mula doon sa pagkabata. Nakita nilang lumaki. Pagkatapos, ang mga ginagawa niya ay gawa ng Diyos. Ang mga pananalita niya ay pananalita ng Diyos. Sino nga naman ang maniniwala sa kanya? No? Anak siya ng karpintero, sabi niya. No? Kasi yun ang nakita nila. Kaya hindi nila mapaniwalaan. So, anong ginawa kay Jesus? No? Hanggang sa ipako siya sa cross. Gusto siyang batuhin. No? Ganun yung mga tao. Maraming tao, merong sumasamba Linggo. Merong sumasamba Sabado. Merong sumasamba dito. Kaya nga, Biyernes tayo nandito kasi yung holiday nila rito, Biyernes Biyernes. Yung mga iglesia, Huwebes. No? Di ba yung mga iglesia ni Manalo, Huwebes sila. So, marami yung mga iba't ibang araw. No? Pero ang nakay Kristo, araw-araw. No? Kahit na nasaan ka, pwede kang mag-pray kay Jesus, pwede kang mag-pray sa Diyos. No? Ito yung mga mali, no? Na pinatutunayan ng Biblia na hindi namimili ng araw ang Diyos. Ngayon, kung ito yung ibinigay sa atin na parang ikapitong araw, kasi nasa pagsamba pa tayo no? At hindi pa natin inabot yung sinasabi ng Biblia na nakaabot na tayo dun sa kapahingahan. Wala pa, mga kapatid. Kung minsan nga paano napahinga yung mga isip natin, yung mga puso natin.
minsan may mga problema. So ibig sabihin hindi pa napapahinga. Ang pinakakapahingahan nakatipo ng Biblia, no, yung ikapitong araw na ito, na yung isang araw ay 1,000 taon sa Diyos, no, 6,000 years nang nagtatrabaho ang tao para sa kaligtasan niya. So ngayon yung ikapitong araw para mapahinga tayo, yung sa aabot tayo ng millennium, mararapture tayo, mapapahinga tayo ng lubos, no. Yun ang talagang kapahingahan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Binigyan ko na kayo ng 6 na araw, sabi niya, yung natural na 1 linggo. And then, sabi niya, yung 1 day, sabi niya, ibigay niyo sa akin. At kung hindi natin ibigay sa Diyos, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi niya, and then kukunin mo sa Kanya, uunahin mo yung sa ating mga sarili, no? Hindi muna yung Diyos. Pag inuna mo yung Diyos, thus saith the Lord, hindi ka mauubusan ng arena, hindi ka mauubusan ng langis. Sabi niya doon sa babae. Pero nung ginawa ng babae, nung widow woman, yung sinabi ni Elijah na, thus saith the Lord, sinabi ng Diyos, igawa mo muna ako ng maliit na tinapay, sabi niya, at isang basong tubig, sabi niya, at hindi maubusan ng langis at arena ang iyong mga sisidlan. Yung babae, kumilos siya. Iginawa niya. Sabi niya, last meal na rin namin to. Sabi niya, mamamatay na rin kami. Kahit kainin nila, mamamatay din sila. Pero, kung sinunod mo yung sinabi ng Diyos, no, higit doon. No, wala nang tigil. Hindi tumigil. Hanggang dumating yung ulan. No, kasi nagkaroon ng drought. Tingnan ninyo, isang araw lang na walang tubig sa atin. Kung anong mangyayari sa atin. O, isang araw, gawin mo 1 linggo. O 2 araw pa lang, 3 araw. No, wala kang pambuhos sa CR mo. Anong magiging amoy ng CR? Mapanghi, mabaho, may tae. No? Anong mangyayari sa ganyan? No? Pero nanalangin siya ng wag uulan ng 3 years and a half. Dininig ng Diyos yung panalangin niya. Hindi umulan. Anong nangyari sa lupa? Nangamatay ang mga damo, halaman, hayop, tao. Bumaho ang mundo. No? Pero doon sa babae, na widow woman, sabi niya, Elijah, pumunta ka doon sa yungib, sabi niya. Maabutan mo doon yung isang babae na balo, sabi niya. Nakahanda na rin yung babaeng balo. So pinagtagpo ng Diyos yung sumusunod sa Kanya. Yung pagtatagpuin ng Diyos ngayon, yung sumusunod sa Kanya. No? Alam nga naman pagsasamahin niya yung uwak at saka yung kalapate. Hindi sila magkakasundo. No? Yung uwak, pwede siyang kumakain yung uwak ng pagkain ng kalapate, kumakain din siya doon sa mga bulok. Pwede siya kahit siyan, yung uwak, no? Kasi yung uwak, okay lang sa kanya eh. Pero yung kalapate, hindi mo mapapakain ng bulok. Kasi kalapate siya. No, wala siyang gallbladder. No, wala siyang pantunaw. Kaya yung kakainin niya, sariwa. Meron siyang special food talaga para sa kanya. So, ganun din yung mga anak ng Diyos. No, itinipo dun sa isang kalapate. Hindi sila makakakain ng mga bulok na katuruan. Hindi ka makikiayon doon, no? Hindi mo ipagpapalit yung pagkain na ito sa pagkain ng mga uwak. Tingnan niyo yung uwak, di ba? Nung palabasin ni Noah sa arka, yung uwak, nung para malaman ni Noah kung may lumitaw ng lupa, pinakawalan niya yung uwak sa arka. O yung uwak, hindi na bumalik. Hindi na bumalik yung uwak. Bakit? Nakita niya yung mga pagkain, no? Sagana yung pagkain na niya. Kahit na hindi na siya bumalik sa arka, marami na siyang pwedeng makain na lumulutang na bangkay. Bangkay ng tao, bangkay ng hayop, no? Nando doon. Yan ang mga pagkain niya. Yan ang gustong-gusto ng uwak eh. Yung bulok. Yung kalapate, nung pakawalan ni Noah yung kalapate, no? Yung kalapate, wala siyang madapuan. Bumalik uli siya sa arka. No? Kaya kung lumabas man tayo sa bahay-sambahan na ito, wala kang madadapuan. Wala kang madadapuan na tuyong lupa. Wala kang madadapuan na may tamang katuruan. No? Anong gagawin? Babalik ka doon sa arka. Babalik ka doon sa salita ng Diyos. No? Ganon yung kalapate. Pero yung uwak, hindi na bumalik. No? So, ganun ang katipo ng mga tao sa panahon na ito, mga kapatid.
So sa biyaya ng Diyos, ipinapakita, pinuprove ng salita ng Diyos, pinuprove ng mga message, no? Ang mga pinag-aaralan natin ay tama. Hindi tayo inilalagay ng Diyos dun sa alanganin yung ating pananampalataya, alanganin yung kaligtasan mo. Hindi kayo dun inilalagay ng Diyos na magdududa ka sa pagliligtas ng Diyos. Sabi nga ng ating kapatid, after all, sabi niya, ang word pa rin, sabi niya, ang magpiprevail. Sabi niya, ang magtatagumpay pa rin, yung word, sabi niya. Kapag nasa salita ka, kasama kang magtatagumpay ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo maring lumabas, hindi tayo maring umalis sa salita ng Diyos. Ang kailangan, backup ng salita ng Diyos at ng mga message kung paano natin maiintindihan ito. Hindi siya tumitira, sabi niya, sa religion. Bakit? Hindi pwede na ang presensya ng Diyos ay manahan siya doon sa walang kabanalan, walang holiness. Paano yung walang holiness? Tandaan natin, anything that is contrary from the Word of God, it's not from God. So, kung ang itinuturo, halimbawa, nangaral ang isang pastor sa likod ng pulpito, pagkatapos ang itinuturo ng pastor, galing doon sa mother of harlot, ang turo, paano ngayon ito tatanggapin ng Diyos? Yung Diyos na makikinig siya sa turo na ganun yung itinuturo. Contrary sa salita niya, kinukontra yung sinabi ng Diyos, hindi mananatili yung Diyos doon. That's right. No? Kaya nga sabi niya, for He spake, sabi niya, of the seventh day. So on this wise, and God rested from all His works. Natapos yung mga paggawa ng Diyos. So ngayon, yung sa atin, walang katapusan. No? Kung minsan, yung pinananabikan na araw na ganito, sa totoo lang, kaya nga kagabi nagkakasyaran kami ni brother, na ibanggit ko kay brother doon. Yung pananabik, no? Kung nananabik ka, yung asawa mo, halimbawa, nakawalay sa yung asawa, nasa Pilipinas, o kung nasa lugar, tapos nandito tayo. Tapos, meron ka ng schedule ng vacation. Yung bakasyon mong ito, pinananabikan mo ito na darating yung araw na yon, uuwi ka, magbabakasyon ka, magkikita kayo. Yung nando doon sa Pilipinas, nananabik kang makita kanya. At yung ikaw naman na nandito, nananabik ka rin na makita mo yung mga mahal mo sa buhay. No? So, ano kaya pakiramdam ng isang may pananabik na ganito? No? Para yung usa na sinasabi ng ating kapatid na yung pagkauhaw ng usa, gusto niya makainom siya ng tubig. Kasi yun ang maiibsan yung kanyang pagkauhaw. At maiibsan ang ating pananabik, no? Yung ating pananabik na yun, kung magkita kayo na nagmamahala, na mag-asawa, no? Sabi sa kanina nga sa sa exhortation, hanggang kailan mo patatawaran yung kapatid, yung asawa, no? Sabi ko, hindi ko na kailangan patawarin si Sister Baby. Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Bakit ka magpapatawad kung walang kasalanan? Yung may kasalanan lang ang pinatatawad. So sabi ko, hindi ko na kailangan patawarin kasi wala naman siyang ginagawang kasalanan sa akin. So praise God. Sabi ko. So mga kapatid, ni-require tayo ng Diyos ng ganito, no? Kung ang Diyos physically, talagang nagpahinga ang Diyos sa paggawa. Nakita ng Diyos ng kanyang ginawa, no? 6 days, He made the man, the heaven, the earth, everything that you see and you do not see. Na ginawa lahat ito ng Diyos. And then, nung nakita niyang mabuti ito, tumigil na siya. Nung nakita niyang mabuti yung kanyang i-dramatize natin, tingnan nyo. Nung nakita ng Diyos na mabuti, maganda ang kanyang mga ginawa, pinagmamasdan niya ito. Di ba? Oy, kayo nga, mga engineers, mga nagtatayo ng bahay, nagtatayo ng building. Pag nakita ninyo yung mga ginawa ninyo na tamang-tama, doon sa plano na tinutunghayan ninyo, at maganda ang kinalabasan, no? Natutuwa ka, praise God, mo.
Nakatayo na. Iba-iba yung mga disenyo ng mga building. Merong mga pasigsag na ganyan. Merong pa, kung ano-ano ang style, ano? Pagkatapos tapos kung garden naman, kaya nga kumukuha pa sila ng nagla-landscape, di ba? Para pagandahin. Ano kaya kung yung Diyos ang gumawa, yung perfect architect na ito, no? Ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito, nakita niya na magaganda. Natural, matutuwa siya. Ine-enjoy na lang niya yung kanyang creation. Nakita niya yung tao, natutuwa yung tao. No? Sumusunod si Adan. Subalit, nakakalungkot, minsan, no? Ang tao madaling makalimot. Sa ginawa ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, nakalimot pa si Eva. No? Kaya ganitong naging kalagayan natin. Pero nakalimot man si Eva, no? Nire-remind tayo ng Diyos na hindi yun ang katapusan. Hindi yun ang katapusan. Nagtangi ako ng araw para sa inyo, sabi niya. Yung mga ayaw na, yung reklamo ng reklamo dun sa wilderness, sabi niya, na hindi nakapasok sa promised land, sabi niya, sa inyo meron pang dapat pumasok, sabi niya. Meron pang dapat pumasok kasi ang pumasok lang, 2 lipi. Yung kay Caleb at kay Joshua lang ang pumasok. Meron pang dapat pumasok, sabi niya. Tayo na lang ang nararapat na pumasok doon. Yung sinasabi ng Diyos na, meron pang dapat pumasok doon sa promised land. Sa kanila, promised land. No? Sa atin naman, yung promise na revealed word of God. Yung buong kapahayagan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita. Dito naman tayo nakalaan napapasok sa kanyang salita. Kasi, tingnan niyo yung pagpasok nila sa promised land, no? Mapapahingan na sila sa pagiging sojourner. Hindi na sila maglalakbay-lakbay pa kung saan. Nandoon na sila. Pahinga na sila. Tayo naman, pagka nakaabot tayo doon sa salita ng Diyos, nakapasok ka na sa salita niya, no? Hindi ka na magiging sojourner na pupunta ka pa doon sa, no? Sisimba ka doon sa iba't iba. Magsisimba tayo sa Catholic. Magsisimba ka pa doon sa Protestant. Pwede ka mag-share pero hindi ka pwedeng magsimba. No? Pupunta ka kay Eli. No? Pupunta tayo kay Manalo. Pupunta tayo kung saan religion. Hindi ka na magiging sojourner. Hindi ka na para fellowshipping lang. Para meron lang. Hindi ka makakakain ng pagkain ng uwak. At kung nakakakain pa rin ng pagkain na bulok, tandaan natin yung bulok, yung mga false teachings. Amen. No? Kung nakakakain pa rin, maybe he's not a dove. No? He's a crow. Sa simula, crow na yan. No? Kasi sa simula, magkasama naman yung uwak at saka yung kalapati sa ark eh. Nandoon na sila sa ark. Pinakawalan lang ni Noah, no? Pero yung kalapate, bumalik talaga siya sa ark. Yung crow hindi na. Pero magkasama sila, no? Kung magkakasama naman tayo dati. Pero yung uwak, pwede siyang kumain ng bulok, pwede kumain ng hindi bulok. Yan ang kaibahan, no? Mga kapatid. So yung mga Hudyo, God gave the Jews their way out from Egypt para makarating sila sa promised land. No? At tayo rin naman, binigyan din ng way ng Diyos para makalabas din tayo sa ating mga kinalalagyan na relihiyon. Binigyan tayo ng way ng Diyos. Ngayon, paglabas natin, huwag tayong tutulad dun sa mga kasama ni na Moises, no? Kaya, papatayin ba tayo dito? Kaya dinala tayo dito sa wilderness? No? Mabuti pang doon na lang tayo sa Egypt, kahit paano nakakakain tayo doon ng, no? Akalain ninyo, yung Diyos nga, yung Diyos, nagpapaulan siya ng mana
heavenly food. Pagkain ng mga angels ang ipinapakain ng Diyos sa tao. Alam niyo yung mana, no? Ay pagkain ng mga anghel ito sa langit. Ngayon, binahaginan ng Diyos yung mga tao, yung mga inilabas sa Egypt. Pinagsawaan nila yung angel food. Alam niyo yung angel food, kung saan na spiritual, ito'y salita ng Diyos. Pinagsawaan. So ngayon, pinagsasawaan ng mga tao yung salita ng Diyos. Nagsasawa ka agad. Nauumay yung mga tao. Kaya hindi man nila, wala man lang, conscience, walang pansin. Okay lang. Tandaan natin, ang salita ng Diyos, ito ay sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, sana, nawa, napapakinggan natin lahat ito, mga kapatid. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya, dumirinig, hindi mo kung hindi pinakikinggan. No? At sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Kaya nila hindi pinakikinggan, wala silang buhay na walang hanggan. No? At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat sa kamatayan. Lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, yung dumirinig ng salita ng Diyos. No? Sabi ng Panginoon, yung mga nagmurmur na ito, hindi sila papasok, sabi niya, sa kapahingahan ng Diyos dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Kung kulang nga naman yung pananampalataya mo, natural, kulang yung revelation sa'yo. No? Kulang yung pananampalataya. Kung kulang ang revelation, anong gagawin mo? Murmur. No? Maniniwala ka ng maniniwala kahit na hindi doon sa totoo. At yung mga nagtuturo ngayon, ito ngayon ang ginagamit ni Satanas. Kung paano maliligaw ang maraming tao. Tandaan niyo, hindi lahat ng tumatayo sa likod ng pulpito, mga kapatid. Kaya merong paanyaya sa atin ang ating kapatid na si John. Subukin niyo ang bawat espiritu ng mga nagtuturo, no? Baka ang tinatanggap ng marami, no, ay hindi galing sa Diyos. Kasi kahit prophet pa, sabi niya, kahit dreamer pa, kahit nag-come to pass pa, kapag sinabi niya na sumamba ka, maniwala ka sa iba, no? Kahit sa maling turo, sabi niya, hearken not, huwag mong pakinggan. Sabi niya, huwag mong susundin. Bakit gano'n ang paanyaya? Dahil mapapahamak ang isang tao. So, nung time ni Noah, nung pumasok nga sa daong ang marami, no? Pumasok sila Noah, wawalo lang sila doon, sabi ng Biblia, no? Maraming tao naiwan sa labas. Bakit sila naiwan sa labas? Because of unbelief, sabi. Hindi sila naniwala kay Noah. Kasi imposible nga naman kasi. Kahit ito nga ngayong turong ito, imposible. Oh, lumibot tayo sa lahat ng kahit sa mga pinanggalingan natin. Tinuruan ba tayo na yung original sin, si Eva natukso ng serpent, pagkatapos naianak ng serpent si Cain? Naituturo ba ito? Wala, hindi ka man maturuan ng mga ganito. Kasi hidden ito nakatago ito Nakatago ito sa mga wise and prudent. Oh. Anong ituturo? Basta ako, sabi, 3 pa rin. Akalain mo yun. Ito, totoong experience ito at nangyari. Ano? Oh? Oh. Basta ako, 3 pa rin. 3 pa rin daw yung Diyos niya. Oh. At ito, sa ang dating daan. Sabi nga ni Sister Baby, bakit kasi kayo dalawang Diyos nyo? O ano ngayon kung dalawa? Sabi niya, kung yung isa, mag-fail, di meron pang isa. Mga kapatid, maliwanag na maliwanag. Basahin niyo yung Book of Isaiah, na iisa lang talaga, iisa lang. Pagkatapos may magtuturo ng ganon, sabi niya, pag may nagturong ganon, leave them, don't hear them, huwag niyong pakinggan.
Matibay yung warning sa atin kasi maraming mandaraya ang darating. Lalo na sa huling panahon na ito, mga kapatid. So, nung paglabas nila sa Egypt, yun na yung nakalabas sila, no? Hindi na nung makalabas sila, yung pagjo-journey nila, merong halo ng unbelief eh. May naniniwala, merong hindi naniniwala. Ayun ang mga naging balakid kay Moises, no? Yung mga hindi naniniwala, kontra ng kontra kay Moises. Ayaw nila yon. Ang sabi ng ating kapatid they were only 40 miles away from the promised land, no? Pero inabot sila ng 40 years bago makarating doon. Bakit? It's because of murmuring. Reklamo ng reklamo, no? Yung promised land, 40 miles lang ang layo. Kung pag binasa natin doon sa Book of Numbers, Book of Numbers, dinidescribe yun eh. No? Tapos, the promised land, sabi niya, land of rest, where no more taskmasters. Hindi katulad doon sa Egypt. No? Dinagdagan yung kanilang mga trabaho dahil sinabi ni Moises na palabasin mo, palayain mo ang bayan ng Diyos. Lalo pang dinagdagan ngayon yung kanilang trabaho, no? Wala na daw restless night, no? Yung purpose ng Diyos para makalaya sila doon sa kapaguran. Wala silang kapahingahan doon. So nung ilabas sila, merong unbelief. See? Nung nagpadala lang ng tiktik si Moises sa promised land, no? 12, bawat isa ang lipi, isang tiktik. Pinasok nila yung promised land. Nakita nila, 'di ba? Nakita nila na 'di ba yung dalawa, yung isang buwig ng ubas, dalawa yung nagkakarga. Isang buwig lang na ubas. Ngayon yung 1 kilo nga na ubas, ang dami. Hindi wala man lang pag binitbit mo, wala man. Pero yun, tingnan ninyo yung promised land. No? Yung isang buwig ng ubas, 2 tao, hindi maliliit yung tao na yun. Malalaki sila, malalaki pa sa atin. Pero yung pagbuwig nila, sabi niya parang yung nagpipingga, no? Yung nag-ano ng tubig, no? 2 sila na nagbubuhat doon. Gaano kalalaki yun? Kaya lang, kung bakit malalaki? Tingnan ninyo, malalaki yung kumakain doon. They are giants, sabi. Alam nga naman yung giant, yung mga ubas, gaganyan. Di isa lang yung kumain, ubos na. No? So malalaki yung mga ubas. No, mga kapatid, kasi mga higante yung mga kumakain doon. Hindi nila kaya ngayon yan. No? Nahaluan ng walang kawalan ng pananampalataya na sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo yan. Binibigay na nga ng Diyos eh. Nung nakita pa lang yung problema nila. Wala na. I surrender. Sumurrender na sila. Alam nyo, doon sa 12, 2 lang ang nakapasok sa promised land. Yung 10, hindi sila nakapasok. Ayoko nang basahin sa inyong lahat itong mga ito, no? Sa Book of Numbers na. Yung nakapasok, dalawang lipi lang, si Caleb at saka si Joshua. Kasi sabi nila, nanindigan sila sa sinabi ng Diyos. Doon natutuwa yung Diyos. Kahit na isa lang, kahit 2 lang, ang gusto ng Diyos, may naninindigan. Kahit gaano kalit yung church na ito, may naninindigan pa rin sa salita ng Diyos. No? Doon natutuwa yung Diyos. No, mga kapatid. Kaya tanggapin niyo yung sinabi ng Diyos, tanggapin niyo yung blessing ng Diyos. Hindi mauubos. You cannot outgive God. Pag binigyan mo ng konti yung Diyos, ang ibibigay niya sa inyo, marami. Paano ka magbibigay pa ng konti kung marami naman yung ibinibigay? Di ba? O ngayon, alam nyo, yung 10, hindi pumasok sa promised land, pati yung mga anak nila, 20 years old and above, pinatay silang lahat ng Diyos sa wilderness, sa ilang. Yung mga anak nila na 20 years old and below, yun lang ang nakapasok sa promised land. Tingnan ninyo yung Diyos. Kaya sabi niya, may kagalitan siya, may galit siya.
Pero mo nga naman, siya nalalasat ang gumawa ng paraan. Pagkatapos, ayaw pang tanggapin yung paraan. At yung paraan ng Diyos, mapapabuti yung tao. At yung paraan ng Diyos ngayon, na maliligtas yung tao, ayaw na naman ng tao yung paraan ng Diyos. Pag tinanong mo, gusto mong pumunta ng langit? Wala namang nagsasabing ayaw. Lahat gustong pumunta. Ito yung paraan ng Diyos para pumunta ng langit yung tao. Sabi ng Diyos, kailangan maborn again ka. Sabi niya. Yun ang panimulang turo ni Jesus eh. Kasi yung tao walang born again. Nung dumating siya, walang born again kahit isa. Sinimulan ni Jesus ngayon yung ministry niya na kailangan maborn again kayo. Sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Hindi siya papasok. He cannot enter into the kingdom of God. Ito yung turo ni Jesus ngayon. Ano na naman yung bago na naman yan? Anong na namang relihiyon yan? Ang daming reklamo. Tingnan ninyo yung nagreklamo sa wilderness. Walang pumasok sa kanila sa promised land. Di ba? Sa lahat ng nagrereklamo ngayon, hindi rin papasok sa kaligtasan. Maiiwan silang lahat dito sa lupa. Tulad ng kay Noah, hindi rin sila pumasok sa daong. Maiiwan din silang lahat. Anong mangyayari? Mapapahamak. Pag dumating yung hirap, mahirap pala yung pag-uusing ng Antikristong ito. Yan na lang. Surrender na ako sa iyo. Sabi niya, sasama na lang. If you cannot beat him, join him. Join na lang si Antichrist. Kaya ngayon, dami nag-join na nga eh. Di ba? Lalo na pag pinakita na yung magkakaroon tayo ng world prosperity. Ayaw nyo yun? Walang maghihirap? Kung mahirap ka ngayon, daming mahirap na tao ngayon. No? Wala na parang hindi na tayo maghihirap. Wala. Magkakaroon ng world peace. Praise God. Wala nang gera, wala nang problema. May peace eh. Pagkatapos pag nakapasok ka na doon, sabi niya, ayan na, sabi niya, lagot ka na ngayon, nakulong na rin, nakuha na rin kita. Sabi niya. Kaya kung minsan kahit sa isip pa lang nakukuha ka na ni Jesus, nakukuha ka na ni Antikristo nakukuha ka na ng Diablo sa isip pa lang no? Pinagbibigyan mo na yung Diablo. Kaya kailangan labanan, no? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa natin natapos yung laban na ito. Hindi pa natin natapos yung takbuhin na ito. Kapag sinabi natin tapos na, mga kapatid, lost ka na. Kasi hindi pa. Pag na-rapture tayo, na-body change tayo, tapos na. Praise God. Pero ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo, mga kapatid. No? Marami kasi yung mga pangangatwiran ng tao. No? Minsan, yung mga nagiging pangangatwiran nila, no? Sabi, nung lumabas sila sa Egypt, ang leader nila, si Moses, no? Sabi ni Jesus sa mga Pariseo, nung dumating siya, Jesus said, Moses longed to see my day. Sabi niya, inibig ni Moses na makita yung aking araw, sabi. And he saw it in portion. Nakita niya yung isang bahagi, sabi niya. Kasi, nung kay Moses nga naman, sabi niya, and who is that pillar of fire in the time of that? Sabi niya. And that was Jesus. Amen. Tandaan natin, hindi yung laman na sinasabi natin, but that pillar of fire, sabi niya, yung enmorphe ng Diyos, no? That was Jesus. Sabi niya, that was Jesus. Ngayon, nakita yung bahagi, at nakita yung sa katawan naman, nakita ni Moses yung likod, sabi. No? Ngayon, ang sabi, then they said, you mean to tell us that you're greater than Moses? Yan ang ng ating kapatid, no? And Moses is dead, 800 years. 800 years nang patay si Moses. Nakita ka niya, ngayon ka lang. Wala ka pang 30 years old, sabi niya. Nakita ka na ni Moses noon pa, sabi niya. 800 years nang patay si Moses. Malaking pagtataka nga naman,
No? Hindi nila maunawaan ang ibig sabihin. Sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, si Moses yung sumulat sa akin. Ibig ko sabihin, isinulat ka ni Moses, ngayon ka lang, si Moses, ang tagal na ni Moses. Tingnan ninyo yung walang kaunawaan, yung walang revelation, yung mga pangangatwiran. Tingnan ninyo, dahil ma-influensya ang mga pariseo, anong ginawa nila? In-influensyahan yung mga tao. Huwag kayong maniwala dyan, may demonyo yan. Siya yung prinsipe ni si Beelzebub. Tingnan ninyo yung influensya ng yung mga tao naniwala. Oh, bakit? Bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Hindi nila maintindihan, no? Kumuha sila ng mga bato. Babatuhin siya. Kaya lang hindi pa time na para siya ay patayin, no? So ngayon, itong mga ito, marami silang mga reklamo. Sabi nila kay Jesus, ngayon alam na namin, sabi niya, yung sinasabi mong yan na imposibleng mangyari, meron kang demonyo. Si mga kapatid, sabi ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Patatawarin pa yan sa inyo, sabi niya, kahit sinabi niyong may demonyo ako, sabi niya. Pero wag lang kayong magkasala sa Espiritu Santo, sabi niya. Kung sa Espiritu Santo kayo magkasala, wala nang kapatawaran. No? Walang patawad, no? So makikita natin ang lahat ng ito. Isinulat ko yung mga verses kung saan. Kaya lang kung babasahin natin lahat, no, baka humaba yung ating minsan kahit na nakaupo ka lang nangangawit ka napapagod ka. Kaya pagka nangangawit kayo, igalaw-galaw ninyo yung mga ano nyo, no, para and then maging attentive tayo doon sa salita ng Diyos. Hindi sa akin sa salita ng Diyos, kasi yung salita ng Diyos, ito yung nagbibigay ng stimulation ito no? Pag nagbibigay ng stimulation ito, meron kang kagalakan na sa dulot na kaligtasan ng salita ng Diyos, no? Yun ang ibibigay nito sa atin. Kasi biro mo, malalaman mo, anak ka ng Diyos. No? Yung isang anak ka lang ng mayaman, no, proud ka na. Yung maging anak ka ng prinsipe ng maging emir ka ng anak ka ng emir dito sa Qatar o sa ibang bansa, no? Mga kapatid, malaking karangalan yan, malaking, no? Yun nga tingnan ninyo yung paggalang nila, mga kapatid, sa mga ito. Subukan ninyo, dumating lang si Prince Charles dito. Tingnan nyo kung hindi maghahanda. Lahat ng corner niyan may security. Hindi ka basta-basta makalapit, see? Pero sa anak ng Diyos, no? Sa anak ng Diyos, binabato pa siya. Ang layunin lang niya upang sabihin na ililigtas ko kayo. Tapos, "Hay, may demonyo ka." Ganun pa yung isasagot sa kanya, no? Samantalang yung tao, dadating lang yung tao, no? Dadating lang yung artista, nagkakagulo-gulo yung mga tao, no? Pero pag kung ang dumating ang Panginoong Hesukristo, hindi man nila pinapansin. Bakit? Dumadating kasi siya sa simpleng bagay, sa simpleng pagdating. Hindi na kailangan yung may banda, hindi na kailangan yung mararangya na pagpaparangal sa kanya. Simple lang siya. God revealed Himself in simplicity. Dito na wala yung tao, sa simpleng kapahayagan ng Diyos. Simple lang, no? Kapag binasa natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, no? Kapag tinuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos, ewan ko, hindi ko nakikitang mahirap no? Kung nahihirapan tayo, mga kapatid, magdasal kayo sa Panginoon, no? Hindi mahirap, no? Tingnan ninyo yung mga ginagawa nila. Ginawa kay Jesus yun nung sinabi niya si Moises, na si Moises yung sumulat sa akin. Hindi lang yun, no? Sinabi ni Jesus, before Abraham was I am. Bago pa nga si Abraham, naku, lalo sila. Mas matagal si Abraham kay Moises, no? Wala pa yung 12 lipi, nandun na si Abraham. Ibig mong sabihin, greater ka pa kay Abraham,
sa aming amang si Abraham, sabi niya, ako yung nandun sa burning bush, ako yung nandun sa pillar of fire. Di ba, sa pillar of fire, nung nakatagpo ni Paul yung pillar of fire, sabi niya, Lord, who art thou? Anong sagot ng pillar of fire? Yung boses doon, I am Jesus. Oh, si Jesus yun eh. Di ba? I am Jesus. Why thou persecutest me? Ba't mo ako pinag-uusay? Sabi niya kay Paul. Nung nalaman ni Paul na si Jesus, nabago yung pananampalataya ni Paul. No, sumunod siya dun sa sinabi ng pillar of fire na yon. Ay, pillar of fire, pillar of clouds. No? Sumunod si Paul. So ngayon yung mga tao, ayaw. Anong gagawin ng Panginoon? Uubusin ba natin yung pasensya ng Diyos? Pag naubos yung pasensya ng Diyos, sabi niya, puot, galit yung aking ibubuhos. Huwag nating hintayin yun. No? So sabi niya, ako yung pillar of fire, galing ako sa Diyos. Sabi niya, kaya ako lang yung siyang makababalik sa Diyos. At ngayon, kung siya ang galing sa Diyos at sinugo ng Diyos para sa atin, siya lang ang pwedeng magdala sa atin sa Diyos. Kaya nga pinagdidiinan natin, kailangan ng tao na para may balik ni Jesus sa Diyos, sa Father, yung mga tao, kailangan maborn again yung tao. Hindi pwedeng ibalik ng Diyos, hindi pwedeng ibalik ni Jesus Christ yung tao na hindi siya na-born again. Requirement ito. Requirement. Yung mga simpleng requirement nga gusto natin, masunod natin para makapag-abroad tayo. Mga pansalibutan lang yun, mga requirement na yun. O sige nga, wala kang visit visa, pumunta ka dito. Tingnan natin kung sa airport pa lang doon sa atin. Hindi pwede, saan ka pupunta? Pupunta ako ng Qatar. Asan ang visa mo? Tsaka na lang. Ano nga, tsaka na lang? Baka yung doon sa airport, silang magsasabi, nasisiraan ng ulo ito. Pupunta doon ng walang visa. Sabi niya, ano sasabihin mo? May visa ka na. Wala kang ticket. Sige nga, sa aeroplano na lang ako bibili ng ticket. Pag umuwi nga ako sa Bisaya, bumibili na lang ako ng ticket sa barko tingnan ninyo yung mga kakulangan. Requirement yun. Kung merong requirement sa mga ganito, merong requirement yung Diyos papunta ng langit. No? Hindi po pwede na okay lang. No? Hindi mo pwedeng suhulan yung Diyos. Sige, sabi niya, ito na lang. Sige, magsisimba ako sa linggo sa iyo. Basta sundin mo lang basta tuparin mo lang yung sinabi ko, yung hingi ko sa iyo, ha? Sasabihin mo yun sa Panginoon. Sige, sabi niya, gagawin ko ng 1 buwan. Magsisimba ako ng 4 na linggo sa iyo. Pag 4 na linggo, tapos na yung kontrata. Ganun ba sa Diyos? Hindi, mga kapatid. So, yung mga walang pananampalataya, yun ang mga, ang Diyos na ito yung napakabuting Diyos Pag nangako siya, hindi niya babaguhin yung pangako niya. Amen. No? Kapag sinabi niya, hindi niya babaguhin. Pag sinabi niya, I will never leave you, nor forsake you, till the end of the world. Maniwala ka na dun. Maniwala ka na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Pag nakikita mong parang iniwan ka, may problema. Yung Diyos hinihintay ka lang. Pero hindi umaalis yung Diyos. Hindi tayo iiwan, kaya lang kung minsan merong para akong pinabayaan ng Diyos. Hindi. All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Merong purpose ang Diyos. Malay natin, meron palang mas mabuting bagay na inihahanda yung Diyos para sa atin. Kung minsan parang masakit no? Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Lumong-lumo. No? Hindi tayo pabayaan ng Diyos kasi yung promise niya. Sabi, naalala ko yung sa footprint in the sand, no? Panginoon, sabi, bakit mo ako pinabayaan? Sabi, yung nakikita niya, 2 paa na lang yung lumalakad sa buhangin. Bakit mo ako Anak, hindi kita pinabayaan, sabi niya. Nung nasa problema kang ganyan, sabi niya, nasa kabagabagan ka, sabi niya, yung 2 paang nakikita mo, ay paa ko yan, sabi niya. Yapak ko yan. At sa oras na yan,
ng iyong mga problema at yung kabagabagan, karga-karga kita dyan, sabi niya. Kaya wala kang bakas. Kasi karga kita eh. Tingnan ninyo yung Panginoon, ano, kung paano. Yung pala, karga-karga niya tayo. Hindi niya tayo talaga pinabayaan. No? At kung pinabayaan tayo, anak tayo ng Diyos, no? Hindi niya tinutupad yung sinabi niya. Pero hindi. Kaya nga si Joshua, may pangako yung Diyos kina Joshua, no? Nung lahat ng lulusubin na bayan ni Joshua, mananalo sila. Alam nyo, sabi ng ating kapatid na mensahero, sabi niya, kung meron ng kuritas noon, sabi niya, yung band-aid, hindi nyo kailangan yung band-aid, sabi niya. Bakit? Bakit hindi na kailangan? Sabi niya, wala namang magagalusan sa inyo. Walang masasaktan sa inyo. Lahat ng pupuntahan ninyo, lulusubin yung bayan, mananalo kayo. Wala man masasaktan sa inyo, walang mamamatay. Nung yung lulusubin na isang bayan, yung high, maliit na lang. Hindi na sumama si na Joshua. No? Kasi maliit lang, kayang-kaya na. Yun ang overconfident kung minsan. Kapag overconfident ka, kayang-kaya na ito. Wag mo sasabihin niyo, Panginoon, tulungan mo po ako. Kahit maliit, kahit malaki, tulungan ka ng Diyos. Pero pag sinabing kaya na, dahil maliit lang, tuon na. Nawala. Nakaisip ngayon si Achan. Alam nyo, dun sa nasamsam, kumuha lang si Achan, itinago niya. Ano yung si Achan? Magnanakaw. Meron siyang kinuha dun sa mga nasamsam, no? Yun ang naging sanhi na may namatay na 36 na tao. Nagtaka si Joshua ngayon. Bakit? Hindi ba yung pangako, Panginoon? Hindi ba yung pangako mo? Walang masasaktan sa amin? Walang mamamatay sa amin? Bakit may namatay na 36? 36 lang, ha? See? Tingnan niyo yung namatay sa sa mga Palestine nung nilusob ng Israel. They are more than 2,000. Ilan ang namatay sa Israel? 73 lang. Sa Jared, kababasa ko lang nung last week. Nung nilusob nila yung yung Palestine na naman dahil sa mga nagbobomba, mga rocket. So, ganun mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngayon, sabi niya, walang mamamatay. May namatay. Nagtanong si Joshua sa Diyos. Magtanong ka lagi sa Diyos, Panginoon, ano po ang nararapat kong gawin? Tulungan mo ako. Kapag ang Diyos ang tumulong, nakakatiyak ka. No? So ngayon, ang Diyos, sabi niya, nagbigay na ako ng 6 na araw sa iyo. Yung ikapito na lang, yung isa na lang, sabi niya. Hindi mo nga tinatapos pa yung isa. Sagana yung biyaya ng Diyos. No? Kukunin mo pa. Yung 6 days, sabi niya, that is the days of man. Ibinigay ng Diyos. Days of man ito. Yung ikapito lang ang day of God. Kaya nga, doon sa day of God, kung nandoon ka sa Diyos, magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Ang lahat ng tao, kahit na nakaupo kayo dyan, baka gusto nyo mas magpahinga pa. No? Kasi, yun ang relax. Ano ba yung pamamahinga? Relaxation. Relaxing time. No? Marirelax ka sa problema, marirelax ka sa kabagabagan, no? Marirelax ka dun sa yung mga gawa, no? Hindi na kailangan na magtrabaho ka ng magtrabaho. Kaya inaanyayahan tayo ng Diyos na pumasok tayo dun sa kapahingahan ng Diyos. At pag nakapasok tayo dun sa kapahingahan ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, kapag narinig ninyo ito, sabi niya, huwag niyong papagmatigasin yung mga puso ninyo. Nakatulad nung iba, dun sa wilderness, naging matigas yung mga puso nila. Hindi sila maniwala, no? Kaya sinabi ng Diyos, no? God on this wise, sabi niya ng ating kapatid, He spoke of the law. Sabi niya, He said, again, He limited a day, a certain day, saying in David, sabi niya, sinasabi kay David, today, sabi niya, after so long time, sabi niya, sinabi ng Diyos, if you hear my voice, harden not your heart. Amen.
Huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sabi niya. So, si Paul ngayon, alam natin, no? Paul wants us to know the dispensation, yung dispensation of change, sabi niya, ng ating kapatid. Between Moses and Jesus. No? Yung changes between Moses and Jesus. No? Sabi niya, from the law, Moses, siyang lawgiver. And Jesus, the grace. No? Si Jesus ang grace. So, from work sa law. Kasi ikaw ang gumagawa sa law. Pagdating sa rest kay Jesus, sa biyaya, no? Mapapahinga ka sa iyong mga gawa. Hindi na ikaw yung gagawa, si Jesus na ang gagawa. No? So, from rest, no? From work to rest. No? From Moses, law, to grace, kay Jesus. Yan yung transition sa atin. So ngayon, wala tayo sa law. Hindi ka na kailangan magbayad ng ikapo kung wala ka sa law. No? Yung mga nasa law, hindi pa sila nakapasok sa transition to Jesus, to grace. So they still work. They still work. Yung law, work. You work for your own. No? Para doon sa gagawa mo, doon mo mapiplis yung Diyos under the law. Pero hindi para mag-glorify yung Diyos. Kasi ikaw yung gumagawa It is from your merit. No? Pero pag si Jesus yung gumawa, it's for the merit of Jesus. Oh. Ngayon, hindi ka pwedeng magmalaki ngayon. Kasi hindi naman ikaw yung gumawa. Hindi ikaw yung gumagawa para maligtas ka. It's Jesus ang gumagawa. Tingnan niyo yung sacrifice niya sa cross. No, siya ang gumawa para lang tayong maligtas. Hindi na ikaw ang kailangan na ipako sa krus. Hindi na ikaw yung kailangan na gumawa. Hindi na ikaw yung kailangan na magpasan ng krus papunta doon sa cross of Calvary. Ginawa niya ito, no? But that was under the law. Kinuha niya tayo, Jesus ngayon, dinala tayo sa grace. Oh. Kasi nakasulat na yon, no? Kaya wala tayong may pagmamalaki pagdating sa kaligtasan natin, kundi ang Diyos. No? Tapos ka na sa mga gawa, sa gawa ng law. No? Kapag sinabi ng law, susundin mo. So ngayon, when Moses came out of the wilderness, he said, no? Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. Keep the Sabbath a day holy. Dala-dala ngayon itong mga ito. So when Moses came out, no, tinempt siya ng devil. Tinempt siya. Dala-dala niya yung tablets of 10 commandments. Di ba? Dala-dala niya, binigay ng Diyos sa kanya. Because they are the high priest. The high priest, si Aaron na iwan siya sa mga Hudyo na inilabas. Kinausap ng Diyos si Moses, ibinigay ng Diyos ngayon yung tablets ng 10 commandments kay Moses. So, dala-dala ni Moses yung 10 commandments. So, nung dala-dala ni Moses yung 10 commandments, as soon as the devil tempted him, nakinig siya doon sa sinasabi ng devil. Paano nakinig si Moses? Moses had a weak spot. Meron siyang kahinaan. Anong kahinaan ni Moses? It was his temper. So, yung temperance ni Moses ang dinali ng diablo, no? Anong ginawa ni Moses? As soon as he sinned, no, pagbalik niya, they are worshiping a calf, no? Yung gintong guya, sumasamba sila, no? Anong ginawa ni Moses? Itinapon niya yung 10 commandments tablets. Wala silang basihan ngayon. Itinapon, no? Nandoon yung mga ito. Nandoon yung 10 commandments. Pati dahil siya ang priest at si Aaron, pati yung priesthood matatapos sa kanila. Kaya ang priesthood magsisimula ulit kina Jesus. Kay Jesus na magsisimula. But tingnan natin ang pagkakaiba ng kay Moses at saka lang sa Panginoon. Si Moses,
Hindi yung temptation, yung tinempt siya ng devil, no? Ano yung pagtitempt na gano'n? Na-tempt yung mga congregation nila na sumamba sa golden calves, no? Yung sa gintong guya, na wala yung temper ni, sinong kumilos doon? It's Satan. Kaya binagsak niya yung, nagalit siya. Pero kung hindi siya nagalit, no, sinaway niya, nandoon yung Ten Commandments, no? Yung temper niya, napagtagumpayan niya. Ngayon, yun yung ginawa ni Moises. Yun, ano naman yung kay Jesus? Mula doon sa law kasi yung Ten Commandments eh. Mula doon sa law, binrake ni Moses. Ngayon, si Jesus naman, ano naman ang kay Jesus nung siya ay nasa wilderness? So, when Jesus came out of the wilderness, 40 days and 40 nights fasting, he was hungry. Gutom si Jesus, no? Natural, 40 days and 40 nights ka ngang huwag kumain. Yung 2 araw lang, baka reklamo na tayo ng reklamo, no? Hindi, yung fasting niya, hindi naman katulad ng fasting dito. Yung fasting nila dito, magpapakabusog sa gabi. Tapos sa araw, parang lungkot na lungkot. No sleep, wake. Sabi ng mga, pag puntahan mo yung mga akala mo, sabi ng Biblia, pagka nag-fasting ka, magsusuklay ka pa. Ipapakita mo na, parang kang hindi nagpa-fasting, para matanggap mo yung biyaya sa Diyos. Dito hindi. No? Kaya no sleep, no sleep. Pero kay Jesus, nung nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, gutom siya. Tingnan ninyo yung mga nasa Diyos. Yung mga nasa Diyos lang naman ang tutuksuhin ni Satanas eh. Tinukso ngayon ni Satan, sabi niya, nakita ni Satan, nag-fasting, no? Yung weak spot naman na ngayon, ang tinignan ng devil, no? Sabi niya, anong sabi ng devil ngayon? Gutom ito. Pag gutom yung tao, pagkain ang gusto. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, gawin mo mga tinapay ang mga batong ito, sabi niya. Pero si Jesus, sa pagsagot niya, iba. Nung sumagot naman si Jesus, sabi niya, it is written, sabi niya. Alam ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So sa Matthew chapter 4, tinukso, no? Nakikita mo yung mga kingdom na yan. Sabi niya, ibibigay kong lahat sa iyo yan. Sabi niya, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin, Satanas, sabi niya, sumamba ka sa Diyos. Sabi niya, nasusulat. Puro nasusulat yung ginagamit ni Jesus. Nasusulat, sabi niya. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay yung tao. Diba? So, yung ginagamit lagi ni Jesus yung word. Hindi nagpasikat si Jesus. Kaya ko yan. Yun lang. Sisiw lang yan. Mga bato, maging tinapay kayo para may makain ako. Hindi siya nagpasikat na gano'n. Hindi niya ginamit yung power na yun. No? Inire-reserve niya yung power. Inire-reserve ni Jesus yung power na yun na ibinigay ng Diyos. Hindi yun para kay Satanas. Yung power na yun ay para sa mga magiging mananampalataya. See? Pero nung may dala silang 5 tinapay at 2 isda. See? 5,000. Sabi niya, ginamit na niya ngayon. Sabi niya, Father, sabi niya, bless this bread, these loaves, and fish. Sabi niya, para mapakain yung 5,000 na lalaki at iba yung mga bata at babae. See? Sumobra pa. Di ba, 12 bakol pa yung sumobra sa pagkain na yun. So, tingnan ninyo yung mga transition, no? Nung kay Moses, bumigay siya doon sa tempt ng devil. Pero kay Jesus, walang magawa ang diablo, no? So, there's the point where Jesus and Moses did not meet. Hindi sila yung isa't isa, no? Di nagkapareho ang pag-counter o ang approach sa diablo kung paano nila i-counter. So, binibigyan tayo ng point of view ng Diyos kung paano natin maka-counter yung mga gawa ng diablo. At kung paano din natin masusunod yung gusto ng Diyos. You go back always to the Word.
No? Lagi kayong bumalik sa salita ng Diyos, at pagka naririnig ni Satanas ang salita ng Diyos, sabi niya, nire-resist mo siya, and the devil will flee. Mga kapatid. Ang ginawa ni Jesus, lagi siyang bumabalik sa nakasulat. It is written. Kasi pinabasihan ni Satanas to. Kasi nakasulat eh. It is written. Sabi rin ni Satanas eh, di ba? Eh sabi ni Jesus, it is written. Oh. So ganun ang nangyari. Nawala yung Moses, he lost the battle by throwing the tablet of 10 commandments. Kaya yung trouble, it continued to them. Nagpatuloy yung problema doon sa kanila. And when Jesus overcame the devil, he was anointed. He is ready for his ministry. Amen. Ready na siya, mga kapatid. So Jesus said, the law said, thou shalt not kill. Sabi niya, yung law kay Moses, 10 commandments, thou shalt not kill. Sabi niya. Eh nung dumating yung biyaya kay Jesus, tingnan yung pagkakaiba ngayon. Nung dumating yung biyaya kay Jesus, dala-dala ni Jesus para introduce sa atin, yung the law said, thou shalt not kill, kay Moses time, kay Jesus naman, I say unto you, sabi niya, that whosoever is angry with his brother without a cause has killed already. Murderer na. Mamamatay tao na. Kapag galit ka sa kapatid mo na, walang dahilan, walang pruweba, wala kang alam, nagagalit ka na. Sabi niya, minarder mo na yung kapatid mo, sabi niya. No? Hindi gumaan. Naging mahirap. Eh, hindi ka pwedeng magalit sa kapatid mo. Magagalit ka na lang na basta-basta. Hindi, no? Hindi tayo yung tandaan mo yan pagka kung sabi niya, nung ikaw, sabi niya, ganito. Wala yung pagbabanta, no? No? So, yun yung sa law and grace, no? Tapos ang sabi niya, under the law, thou shalt not commit adultery. Sabi niya. Yun ang nando sa law. Ito yung tinapon ni Moses eh. No? Kaya wala tayo sa law ngayon. Sa biyaya tayo. Ito ngayon yung ini-introduce ni Jesus sa atin. Sabi niya, it had to be in that act to be guilty. Yung kung nag-commit ka ng adultery, kailangan mahuli ka muna. Dito naman, yun ay nasa kay Moses, no? Moses time. But under the grace, Jesus said, I say unto you, that whosoever looketh, sabi niya, upon a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. So, hindi pwede, no? Magkakaroon talaga ng holiness. Yun yung pagkakaiba lang sa law at sa grace. Kailangan sa law, mahuli muna in the act. Bago, at may witness na 2 to 3 witnesses at isasakdal ngayon yung nahuli. At itong mga ito ay papatayin. No? Now, we can see those under the law, they did not enter into their rest sa kapahingahan ng Diyos. No? Kaya nga sabi dito sa verse 7, no? Ang sabi, ay muling nagtangi siya ng isang araw, ngayon pagkatapos ng ilang panahon, na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una. So sinabi na nung una, nung panahon pa ni David, no? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Noon pa kasi marami na yung nakapakinig, narinig nila, matigas yung mga puso, hindi sila pumasok sa promised land. At ngayon naman, gusto tayong ipasok ng Diyos sa kaligtasan. Kung marinig ninyo ito, sabi niya, huwag niyong gayahin yung mga iyon. No? Hindi sila nakapasok, pinatay sila ng lahat ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, pinatay sila ng lahat ng Diyos. Hindi sila nakapasok sa promised land. Hindi ngayon, ito naman, hindi mararapture, hindi maliligtas, no? Kaya kailangan sumunod tayo, no?
Kaya sabi, para makapasok doon tayo, doon sa perfect rest na wala nang kamatayan, wala nang problema, wala nang pag-iyak, wala nang pagkakalayo ng mga mahal sa buhay. No? Dito mararanasan pa natin ang lahat ng ito, mga kapatid. So, makikita natin, hundreds of years, no? After David was dead, the son of David would rise up, which is Jesus. No? Then, if we will hear His voice, if you hear the voice of Jesus, tandaan niyo kung binasa ko man ito, this is not my voice, this is not mine, this is Jesus. Marinig ninyo, sabi niya, huwag niyong papagmatigasin yung mga puso niyo, sumunod kayo, sabi niya. So God is going to speak to their heart, sabi niya, pag dito sa Hebrew 10:16, no? Sabi niya, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Dapat ganun, mga kapatid. So sabi rin sa Hebrew 4:10, no? Sabi dito sa 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Doon ka palang makakapagpahinga. Hindi na ikaw yung gagawa ng kaligtasan mo. Ang gagawa ay ang Diyos. No? So ano ba ito? Ito ay spiritual rest kasi, no? Hindi yung nasa rest na ako, hindi na ako magtatrabaho, hindi na kailangan. Hindi yun ang ano. Ang hinihiling lang ngayon sa atin, sa natural na ganito, yung 6 days magtatrabaho ka. Pero yung ika-7th day, sabi niya, ipangilin mo ito, ibigay mo ito sa Diyos kasi inire-require ng Diyos sa atin. No? Ngayon, kung katulad tayo ng isang tupa o ng deer, no, na nauuhaw sa salita ng Diyos, sabi niya, hahanapin mo yung salita ng Diyos. Hindi mo. Mananabik ka kasi yung uhaw nananabik, itong uminom. No, hanggang hindi siya makainom, hindi siya komportable. So ngayon, pagka nakainom na, magkakaroon siya ng kapahingahan, mga kapatid. So yun ang ating hanapin lagi. So we have also rest in sinning. Napahinga tayo sa pagkakasala. Ano ba pagkakasalanan? Yung kasalanan kasi, yung unbelief, hindi naniwala, no? Narinig, hindi pinaniwalaan, hindi sinunod. Yun ang kasalanan. So hindi pa ang tao hanggang hindi siya sumunod sa sinabi ng Panginoong Hesus, nandoon pa siya sa sinning, yung nagkakasala. Pero pagka ang pananampalataya natin ay sinunod natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, no? Nandoon na sa iyo yung faith. So tumigil ka na sa pagkakasala. Kasi yung unbelief, yan ang kasalanan. No? Narinig ng mga ito, mga nasa wilderness, yung sinabi ng Diyos, no? At sinabi ni Moises sa kanila, pero hindi sila naniwala, hindi sila sumunod. So, anong sabi ng Diyos? Pupuksain ko silang lahat. Moses, you separate yourself. Sabi, lalamunin silang lahat ng lupa. Bumuka yung lupa. Pumasok silang lahat sa ilalim ng lupa. Pinatay silang lahat ng Diyos. Tandaan natin, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, meron puot ang Diyos. Yung pumasok sa aking kagalitan, sabi, may galit ang Diyos. Kanino siya nagagalit? Doon sa mga sumusuway sa Kanya. Doon sa mga ayaw sumunod sa Kanya. Pupuksayin ko silang lahat. Sabi niya, papatayin silang lahat ng Diyos. Hindi tayong papatay ang Diyos. So kung ang Diyos nagbibigay ng buhay, ang bubuhayin lang ng Diyos naman yung mga anak niya. Yung mga anak ni Satanas, papatayin niyang lahat ito. Lahat ng hindi susunod sa sinabi ng Panginoong Hesukristo, anak ni Satanas yan. Papatayin silang lahat ng Diyos. Hindi pwedeng magkamali yung Biblia. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoong Hesukristo. No? Anong iaaral ko sa inyo? Oh, sige lang. Kahit na anong gawin nyo, sige lang, okay lang. Basta present lang kayo tuwing Biyernes. Basta nandito kayo, magkikita-kita tayo. At tuturuan ko na rin kayo na mag-ikapo kayo. Magbigay kayo. Ganun ba ang ituturo ko sa inyo?
O ipagdidiinan ko sa inyo yung maliligtas kayo. Praise God. Oh. Amen. No? Ipinagdidiinan ng Diyos, ng Biblia, ng Panginoong Hesukristo, at tayong maliit na lingkod ng Panginoon, ay ipinagdidiinan natin kung ano ang sinabi ng Panginoon para maligtas tayong lahat. Amen. No? Alam naman na ikaw na manggagawa, kung ikaw yung nagpapastol sa mga tupa mo, pababayaan mong mamatay. O, bahala ka na dyan. Mamatay ka dyan. Mahulog ka sa bangin. Anong klase kang pastol? Wala kang pangangalaga doon sa mga pinapastulan mo. No? Yung may pangangalaga doon sa pinapastulan, no? Kahit tingnan ninyo yung yung mabuting pastol. Narinig ninyo siguro yun, yung mabuting pastol. Oh, yung mga kapatid natin, alam nila yung mabuting pastol. Alam niyo yung mabuting pastol, meron siyang tupa na matigas yung ulo. No? Gumagala lagi yung tupa niya, pumupunta doon sa bangin. Sabi niya, baka mahulog doon sa bangin, mamatay. So, anong ginawa niya ngayon? Dahil lagi na lang ng ganon, pinilay niya. Pinilay niya ngayon. Hindi siya makalakad. O, ngayon, bakit mo pinilay? Sabi niya, yung tupa. Sabi niya, kasi mahal na mahal ko siya. Kung mahal mo, bakit mo pinilay? Para hindi na siya makagala, sabi niya. Ngayon, kung hindi na siya makagala, pwede ko siyang aalagaan, sabi niya. Kasi hindi na siya gagala-gala kung saan para mapahamak siya. Nung nakita nung tupa, yung pag-aalaga, no, ng kanyang pastol, naging maamo siya, hindi na matigas yung ulo. Hindi na yung gagawin niya yung pupunta siya sa delikadong lugar, para baka mapahamak siya, baka mahulog siya sa bangin, mamatay siya. Ayaw ng pastol yun. Ang gusto ng pastol, maligtas. Parang masama siya, pero hindi. Pinilay niya para hindi na siya makalakad papunta dun sa bangin. Yun ang hintay, napilayin pa ng Diyos yung... Baka pilayin ng Diyos, Huwag na, mga kapatid. Ngayon, kung may binigay tayo ng Diyos sa Panginoong Hesukristo, malalaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi kasi ng Biblia, all things are delivered to me, sabi ni Jesus Christ. Delivered unto me of my Father, and no one knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whom whosoever the Son will reveal Himself. So, walang nakakakilala sa Ama, kundi yung anak. Walang nakakakilala sa anak, kundi yung Ama. At kung sino lang, yung ibig pagpahayagan ng anak. So, yung nagpapahayag, yung anak, si Jesus Christ. No? So, nagpapahayag ngayon ang anak sa atin. No? Ang anak, si Jesus Christ. Siya ang anak ng Diyos. Ngayon, itong anak ng Diyos ngayon na ito, yung ibig lang niyang pagpahayagan. Titingnan ngayon ni Jesus Christ yung ibig niyang pagpahayagan. Ito mo. Mayroong puso na tatanggap sa akin. Magpapahayag ngayon siya. Pagpahayag ng Panginoong Jesus ngayon, yun pala yung ibig sabihin ng Panginoon para ako ay maligtas. Ano ka ngayon dahil anak ka, no? Kasi ikaw lang, anak lang kasi yung pagpapahayagan. Mula't mula pa kasi anak na tayo ng Diyos, kaya sa atin ipinapahayag. At yung anak ng Diyos, sinusunod lang niya yung gusto ng Diyos. No? Bakit? Yun ang patunay na sa pagsunod natin, yun ang tatak mo na meron kang Espiritu Santo na nagtuturo sa iyo. Hindi yung napanood ninyo yun sa internet, yung sabi yan, nagtutumbahan sila. No? Yun daw ang may Holy Spirit. No? Ganun daw yung may Holy Spirit na i-slain. Kung na-i-slain sila, hindi nang i-slain yung Holy Ghost. Nagbubuhay yung Holy Ghost. Bubuhayin tayo, hindi tayo tutumba na gano'n na lumilipad pa sila no? Pagka ano kaya sinasabi nun, no? Ano kaya yung sinasabi? Nagtutumbahan, nakita ninyo, mga kapatid? At nangyari na yun minsan dito sa Qatar. Di ba? Ipinagmamalaki rin sa akin nung isa na Trinitarian na ganun pala Brad yung puspos ng Holy Spirit. Biro mo, ginaganon lang kami. Hindi ko alam kung ano sinasabi. Pagkatapos, sabi niya, nagtutumbahan kaming lahat, sabi niya.
Wala yata akong nabasa sa Biblia ng ganun. Sabi ko na, yung may Holy Spirit, sabi ko, hindi tinutumba, na tinatayo. Hindi, sabi niya, nangyari. Ako nga, sabi niya, natumba eh. Sabi, ikaw dapat kang itumba talaga dahil kasi sa halip na magturo ka ng mabuti, sinasama mo pa sa Ramadan at saka na maglasing yung mga hindi mananampalataya. So, ganun sila mga kapatid. Tingnan niyo kung paano yung mali, no? So, hindi natin maintindihan kung hindi natin susundin, no? So, kailangan makilala natin ang mga kalooban ng Diyos. Meron pa nga siyang pananalita ang Panginoong Yesus, sabi niya, a little while, sabi niya, the world will see it me no more. Sa isang sandali, hindi na ako makikita ng sanlibutan, sabi niya. I'll go away and I'll come again and be with you, even in you, till the end of the world. Sa isang sandali, hindi niyo ako makikita, pero makikita ninyo ako, sabi niya, sa ilang sandali, at ako sa inyo. Paano natin malalaman yun? No? Bakit? Tingnan niyo mga kapatid. Sabi niya, meron nga isang matanda na pinuntahan ng isang bata, kasi tinanong niya yung nanay niya, nanay, pwede ba nating makita yung Diyos? Hindi masagot ng nanay niya. No? Mabuti pa dyan, tanungin mo yung Sunday school teacher mo, sabi niya. Tinanong yung Sunday school teacher, ma'am, sabi niya, pwede ba natin makita yung Diyos? Hindi, sabi niya, Sunday school teacher, hindi natin pwedeng makita yung Diyos, sabi niya. Kasi malaki yung Diyos, saka, spirit yung Diyos. May kaunting katwiran. No? Tapos, frustrated yung bata kasi gusto niyang makita yung Diyos. Siyempre, sino ayaw makakita ng Diyos? Gusto natin makita. Kung gusto natin makita, pagdating sa langit, no? Makikita natin. Hindi lang doon. Hindi lang doon sa langit, mga kapatid. Tapos tinanong yung pastor. Sabi ng Sunday school teacher, mabuti pa, tanungin mo natin si pastor. Pastor, yung Diyos ba pwede natin makita? Sabi ng bata. Hindi natin pwedeng makita. Sabi niya, yung Diyos. Wala nang, yung bata, gusto ng bata, makita niya yung Diyos. Tapos lahat sila, hindi mo pwedeng makita yung Diyos. Tapos napunta siya sa dalampasigan, naglalakad siya. Nakita yung isang matanda. Tapos, Lolo, yung Diyos ba, pwede natin makita? Kinalong niya yung bata. Alam mo anak, sabi niya, tanda kong ito, sabi niya, araw-araw nakikita ko yung Diyos. Ha? Iba? Yung isang matanda, sinabi niya, araw-araw nakikita niya yung Diyos. Tingnan mo, sabi niya, yung mga puno, sabi niya, na nakikitang buhay, nandyan yung Diyos, sabi niya. Yung kalikasan, nandyan yung Diyos, sabi niya. Nandun yung Diyos eh. Ngayon, tayo ba makikita natin yung Diyos? Nakikita ko nga ngayon eh. Di nyo ba nakikita? Tingnan nyo yung mga katabi nyo. No? Sabi ng Biblia, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos ay tinawag na mga Diyos. At hindi pwedeng sirain yung kasulatan. At ngayon, bakit tayo ngayon yung enmorpe ng Diyos? Ang image ng Diyos makikita sa charts, sabi niya. Makikita mo, kaya pag nakita mo yung kapatid mo, no? Parang nakikita mo yung Diyos. Ganun yung ibig niya. Makikita ninyo ako. No? Hindi pwedeng, mali si Jesus doon. Hindi lang naintindihan ng mga tao. Kaya kailangan may tamang pagkakaunawa, no? So the Father no, yung in that Holy Spirit dispensation, no? Pagka sinabi ng Biblia, sabi nga ng Biblia, and without controversy, great is the mystery of godliness, God manifest in the flesh. So yung Diyos nakahayag siya sa flesh kay Jesus. Ngayon tayo ang body ni Jesus. Nakahayag ngayon si Jesus sa atin. Diba? Ang makikita sa atin ay si Jesus. No? Ngayon, maraming tao na may problema, no?
Maraming tao hindi nagkakasundo-sundo dahil sa kakulangan ng pagkakaunawa pagdating sa salita ng Diyos. Kasi pagka ang pinanghawakan natin ay ang katuruan ng relihiyon, walang relihiyon na magtuturo ng masama eh, no? Ang lahat ng relihiyon, ang ipinapakita maganda, no? Pagdating sa panlabas, maganda ang makikita mo. Kaya lang pagdating sa loob ng salita ng Diyos, iba. Iba kasi ang sa salita ng Diyos. Hindi masama yung gumawa ng mabuti. Hindi masama yung maging maganda ang panlabas, no? Pagagandahin ng church, pagagandahin ang mga miyembro, marami, no? Hindi 'yun. Pwedeng yung tao magpakabait siya pero wala siya sa Diyos. No, mabait yung tao pero wala siya sa Diyos. Kasi pwedeng gayahin ito. Dahil kung pwede 'yun, kahit saan ka na lang relihiyon, kahit na mali yung paniniwala. So, hindi pwede yung mga ganun, mga kapatid. Maraming nangapapagod sa pangangaral, maraming nangapapagod sa pag-aaral, sa pagbabasa, mga pastor, mga tao, lahat-lahat, no? Pero, yung pagpapagod na ito, kapaguran sa pananampalataya. Pero may panawagan sa atin ng Panginoon. Come unto me, sabi niya, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Gusto niya tayong mabigyan ng kapahingahan, no? So kung sino man ang tao na papasok sa kanyang kapahingahan, sabi niya, magpapahinga siya sa kanyang sariling mga gawa. Magpapahinga ka sa iyong sariling gawa, ibig sabihin, hindi ikaw yung gagawa. Ang gagawa ang Panginoon, no? The minute, sabi ng ating kapatid, you hear the voice of God knocking at your heart, don't harden it. Enter into his rest. Then he said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So, anong mangyayari? The Holy Spirit ang makikita ngayon. Kung paano kumikilos ang Holy Spirit sa atin. Then you will understand, no? Tingnan niyo, sabi niya, ang mga lamesa, ang mga table, sabi niya, punong-puno ito ng suka. Paano mo uunawain? Bakit punong-puno ng suka yung mga lamesa? Hindi ba yung lamesa pinaghahandaan ng pagkain? Nandun yung kahanda yung mga pagkain sa lamesa. Di ba? So ngayon, yung mga lamesa, sabi ng Biblia, punong-puno ito ng mga suka. Ano ba yung suka na ibig sabihin ng Biblia? Tingnan niyo, ang pulpito, ang pinakalamesa. Diyan inihahanda yung spiritual food. No? Ang mga kinakain natin ngayon ay pagkaing spiritual. At ito yung pinakalamesa. Ang mga lamesa ay sabi niya ay punong-puno ng suka. Ang suka, marumi yan. Maasim, mabaho. Ayaw mong maamoy, di ba? Pag may nagsuka, maduduwal ka rin. Pero yung nakakalungkot, hindi naduduwal. Hindi naduduwal, no? Gustong-gustong kainin. Tingnan niyo yung aso. Yung aso, isinuka na niya, kakainin ng aso uli, di ba? Yung baboy, pagkatapos ng baboy na maligo, paliguan mo yung baboy, dahil yung nature ng baboy, gusto niya doon sa putikan, maglulublob uli doon sa putik. Oh? So, punong-puno ng suka. Ano yung suka? Mga maling turo. Yan ang suka, yan ang marumi sa paningin ng Diyos. Saan ginagamit? Saan inihahanda? Sa mga pulpito. So, hindi lang sa pulpito na, no? Tingnan niyo lahat yung mga pulpito ng mga simbahan. Yung mga pulpito ng mga relihiyon. Punong-puno ng suka. Hindi suka na no? Yung kinain na, no? O, sa spiritual kasi, yung kinain na mga maling turo, yan ang suka na inihahanda, yan ang ipinapakain sa mga mananampalataya sa kanila. Kaya kinakain naman. Di ba? Pumunta ka sa mga religion, sa mga denomination ngayon, sa mga iba't ibang born again. Yun yung suka. Yung suka, tingnan niyo yung isang suka. Merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Merong three person in one God. Merong no? Kung ano yung ito yung mga suka
na sinasabi ng Biblia. Hindi suka na pag kinain na pagkain na natural. Yung pastor, yung mga sukang ito, inihahanda niya sa lamesa, pulpito. Siyang naghahanda eh. Ituturo niya ngayon ito, nasa pulpito siya, ang tuturuan niya ngayon, pakakainin niya ng suka. Eh kung sa natural, walang may gusto nito. Pero sa spiritual, maraming tumatanggap nito. No, kinakain yung suka, tulad ng aso. Hindi ko sinasabing mga aso, mga ito. Hindi tayo galit sa kanila. No? Ang ibig natin, maunawaan yung ibig sabihin ng Biblia. Oh, hahihimasin natin sila? Hindi mga kapatid. Kung gusto mong maligtas yung isang tao, huwag mong himasin. No? Pwede yan, purihin mo kung sumusunod siya sa Panginoon. No? Ngayon, maintindihan natin ang mga bagay na ito. No? So, lahat ay nagkanya-kanya. Hindi matanggap ang kapahayagan ng salita ng Diyos. No? Ang kakatwiran ngayon sa iyo, pag hindi naintindihan, yung binanggit kanina, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Hindi ba sabi ng Diyos yun? Yung kaisipan niya, hindi natin kaisipan. Oo, kasi hindi mananampalataya yung sinabihan. Hindi naman mananampalataya eh. No? Pero yung mananampalataya, meron kang kaisipan ni Kristo, no? Yung ways ng Diyos, malalaman mo. Yung ibig ng Diyos, malalaman mo. Yung mga pamamaraan ng Diyos, malalaman natin. Susunod tayo ngayon doon sa sinabi ng Diyos. Hindi ka na ngayon hindi ka nasasabihan ng Diyos na, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Bakit? Pareho kayo ng kaisipan. Kaya nga nakakabalik tayo dun sa isipan ng Diyos, dun sa gusto niya. Yung makababalik lang naman doon, yung anak ng Diyos. Yung hindi anak ng Diyos, hindi makababalik ito, mga kapatid. Tandaan natin, ano? So, pansinin ninyo, pagka naunawaan natin, hindi ka kakain ng pagkain ng uwak at hindi ka kakain ng pagkain ng uwak. Ang kakainin mo pagkain ng kalapati. No? Kasi anak ka ng Diyos. Matigas itong mga salita na ito, sabi niya. Kaya nga, bago tayo magtapos sa isang talata, sabi niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak. Matibay. Matalas, ano? Buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Anong klaseng tabak ito? Kaya mong paghiwalayin sa tabak, yung kaluluwa at saka yung espiritu? Itakin mo nang itakin? Pero yung salita ng Diyos, itinipo niya sa isang tabak na dalawang talim. No? Kaya niyang papaghiwalayin ang kaluluwa at saka yung espiritu. No? At ng kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Alam. Pagka nasa iyo yung word, yung tao, alam mo kung anong klase ito. No? Kaya kung alam mo, magkakaroon ka na ng warning na, ay ganito yung taong ito, kailangan. Ingat-ingat ka sa taong yan. No? Ang mga gawa niya ay gawa ng kalaban. So ngayon, ingat-ingat ka. Kung minsan nga, no? Pagka Webes, sabi niya, doon muna tayo sa bahay. Kahit, beer naman eh. Tingnan ninyo kung paano mag-anyaya, no? Napakagandang anyaya. Tapos, kung i-imagine, pinagpapawisan yung lata, pinagpapawisan yung bote, mukhang masarap-sarap. Pagka bumigay ka doon, tapos na. No? Yung bang born again? Naku na, disgrasya na naman. Si Jesus Christ na naman ngayon. Kasi si Jesus Christ ang ating ulo eh. Siyang nag-utos na maborn again tayo. Pagkatapos, yan bang born again? Isang anyaya lang. Sabi niya, bumigay na kagad. Sabi niya, kahit ipakita pa yung pinagpapawisan ng malamig na San Miguel. No? Hindi ka na matutokso doon. Tingnan yung pagbabago kina brother mo. Ibang-iba na pala.
Hindi ka na katulad nung yung noon, no? Yun ang pagkakaiba ng born again, no? Pero yung hindi tunay na born again, tingnan niyo yung nakasama ko dito, na born again siya. Talagang ipinagmamalaki. Ang sipag pang magsundo-sundo yun sa mga ano. Pero pagkatapos doon muna tayo sa ano. Siya pa yung namumuno na mag-anyaya na. Sa Ramadan muna tayo. Siya pa yung nag-ano, no? Sabi ko, bakit mo niyaya? Paminsan-minsan lang naman eh. Hindi pa naman langit to eh. Oo nga, pero papunta ng langit yung ating pag-aaral. Tinuturuan mo, papunta ng impyerno yung mga tao. Sa halip na turuan mo papunta ng langit, tinuturuan mo, papunta ng impyerno. Ikaw pa yung mamumuno. Tapos sasabihin mo, mali yung mga apostol sa turo nila. Akalain mo yan, mga kapatid. Tingnan niyo kung walang, no? Gusto nila, born again sila, na malaya, na libre-libre pa rin kahit, no? Ganon yung uwak, no? Kain ng bulok, kain ng pagkain ng kalapati, kain ng bulok, kain ng, so ganon yung uwak. Hindi tayo uwak. Hindi tayo pwedeng kumain ng ganon, no? Kapag kumakain tayo ng kapareho ng ganon, uwak yun. Uwak yung tao na ganon, no? So, praise God. God bless you, brothers and sisters. At kung may nasaktan, sabi nga, may karapatan tayo na magturo ng totoo, no? Ang pangangaral sa salita ng Diyos, hindi para manakit ng tao, kundi para may tama, no? Ang bawat tao, para maligtas ang tao, no? Hindi tayo pleaser of men, no? Ang piniplease natin yung Diyos. Ngayon, kung may nasaktan, mga kapatid, hindi ko dinisaryo, hindi ko intensyon na may masaktan na tao. Ang gusto ko maligtas lang tayong lahat. So magsitayo muna tayo. Si Brother Dondo na mag-closing prayer para sa atin. Praise God. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat. Praise God. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga nakalipas na mga oras na pinagsasalu-saluhan namin ang iyong mga banal na salita, na siyang naging pagkain namin sa araw na ito, O Ama. Nanawan, naluwalhati ka sa aming pagsamba sa iyo, O Ama. Sa presensya ng bawat isa, nawa ay napuspos ng iyong mga biyaya, O Ama. Ilagay mo sa aming mga puso ang iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Wala po akong desire na manakit ng tao, manuligsa ng relihiyon. Wala po akong desire, O Ama, kundi kaya po nababanggit ang mga bagay na ito ay upang lubos po naming maunawaan, lubos kaming maliwanagan sa iyong dakilang kalooban, O Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa mga kapatid kong ito. Bless mo po dahil nagsitungo sila sa bahay-sambahan na ito. Pagalingin mo ang sino mang may discomfort, sino mang may karamdaman, O Ama. Ingatan mo po sa buong maghapon ang bawat isa sa amin, O Ama. Wala po kaming may balik sa iyo, kundi lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. God bless you, brothers and sisters.